So, ngayong gabi po, no, pag-usapan natin, ang daming Kristiyano po. Kung mapapansin natin, bakit parang walang tunay na transformation? Na imbis na lumalago, parang bumabansot. Na parang maatras. Ang matagal ng Kristiyano pero parang walang kalaguan. Minsan mas lumalala pa yung ugali. Minsan mas nawawalan ng nagiging tamad tayo mag-devotion, katulad ng sinabi ni Ate Marlene kanina. Mas nawawalan tayo ng gana sa prayer, sa fellowship, lalo na sa evangelism. Tamad na nga tayo. Aray ko. Kasi marami talaga tayong tatamaan dito. Pasensya na po kasi kasama po ako dito sa tatamaan. No? Pero kung babalikan natin ang chapter ng Book of Acts, ibang-iba po ang apoy ng early church. Napakaalab nilang mga mananampalataya. Dahil nakaugat po sila sa prayer, sa word, fellowship, at walang sawang pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi sa sarili nilang lakas, kundi sa kapangyarihan ng Holy Spirit. No? So, parang halos karugtong po ito ng topic natin last week, no? Nung yung Zechariah 4 verse 6, not by might, not by power, but by the Holy Spirit. Kung po nag-usapan natin last week, paano tayo ta-transform ni Holy Spirit, ngayon pag-uusapan natin yung baptism ni Holy Spirit. Katulad ng binanggit ni Ate Marlene kanina, baptism of the water. Ngayon naman, baptism of the Holy Spirit na naranasan ng early church. And I believe naranasan natin ang baptism of the Holy Spirit. At meron ding iba sa atin na hindi pa. So ngayon, pag-usapan natin. No? So basahin ko muna po ang Book of Acts chapter 2 verse 1 to 3. And I will just share my screen po. Acts chapter 2 verse 1 up to 13. Medyo mahaba-haba lang po. Bear with me. Matayaw. Ayaw, not responding. Ayan. Okay po. So, ito po na Acts chapter 2, verse 1 to 13. The Holy Spirit comes at Pentecost. Chapter 2, verse 1. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Verse 2. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Verse 3. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. For all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. 5. Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. 6. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment, because each one heard their own language being spoken. 7. Utterly amazed, they asked, aren't all these who are speaking Galileans? 8. Then, how is it that each of us hears them in our native language? Parthians, Medes, Elamites, residents of Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs. We hear them declaring the wonders of God in our own tongues. Verse 12, amazed and perplexed, they asked one another, what does this mean? 13, some, however, made fun of them and said they have had too much wine. Pagpalain po ni Lord ang kanya pong mga salita at sa lahat po na nakapakinig ng kanyang salita. No? So, tuloy po tayo, no? So, ang salitang Pentecost po mula sa Greek word na Pentecoste, nang ibig sabihin po ay 50th, no? O ika-50. So sa mga Hudyo, ito po ay Feast of the Weeks. Feast of Weeks pala, sorry. Or Shavuot. Shavuot. Isang feast, no? Isang feast ng pasasalamat, no? Ng mga ani. Ginawa din pong itong 50 days pagkatapos ng Passover. Yung tinatawag na
Pentecost, it is also called Feast of the Harvest. No, pagbabalikan natin ng Exodus chapter 23 verse 16, at ito rin po ay tinawag na Day of First Fruits. Numbers 28:26. No, samantalang ang Passover po naman ay feast po ng pagliligtas ng Diyos sa Israel mula sa Ehipto sa pamagitan ng pagpahid ng dugo ng kordero sa mga pintuan na lumalampas po ang spirit of death sa kanilang tahanan sa panahon ni Moises. Okay? So, ito po ang dalawang klase ng feast, no, sa Israel. So, marami po silang feast, 7 yata, I'm not sure, parang 7. No? So, ito po yung mga madalas yearly celebration po nila. So, kaya po sa Old Testament, ang Pentecost ay Thanksgiving para sa ani. Pero sa New Testament, ito po ay naging araw ng spiritual harvest. No? Dito bumaba ang Holy Spirit sa mga disciples at dito rin nagsimula ang simbahan o ang church. Ipinaalala nito na ang Diyos ay nagbibigay ng kapangyarihan hindi lang para mabuhay, kundi para maisakatuparan natin ang ating misyon, which is to go and to make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Matthew 28:19-20. At ang tanong, handa ba tayong humiling ng fresh outpouring ng Holy Spirit para muling mag-alab sa prayer, sa word, sa fellowship, at sa evangelism, kagaya po ng early church? Amen? So bago po ang Pentecost, kung babalikan natin ng chapter 1, no, sinabi ni Jesus doon, bago siya umakyat sa langit, pabalik after 40 days ng stay niya sa lupa, no, pagkatapos niyang mag-resurrect. No, Acts chapter 1 verse 8, you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Kaya't ang mga disciples ay nagtipon, naghintay at nanalangin sa Jerusalem. So pagdating ng araw ng Pentecost, habang sila po ay nagkakaisang nananalangin, nagfe-fellowship, biglang dumating ang malakas na tunog mula sa langit. Parang hangin at may dila na parang apoy. Imagine yung apoy na mukhang dila. No? Dumapo po sa kanila isa-isa. No? Hindi ito po naging, hindi siya talaga yung vision lang ng isang tao. Nakita talaga nilang lahat. No? Sila'y napuspos ng Holy Spirit at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika. At ang mga tao po mula sa iba't ibang bansa, sa paligid nila, syempre, nag-fellowship sila, narinig sila ng mga kapitbahay. Nagulat sapagkat narinig nila yung good news sa kanilang iba't ibang language. Diba? Kumbaga, for example tayo, mga Pilipino, tapos nakatira yung mga kapitbahay natin, iba-ibang lahi. Lahat ng mga salita ng iba't ibang lahi na yun, naintindihan nila, sinishare nila yung good news. No? Good news by speaking in other language. No? So this is the fresh outpouring of the Holy Spirit sa panahon ng Book of Acts. Amen? So ang topic po natin is rekindle the fire, lessons from early church. No? So balik-alab. Matuto po tayo sa early church. Amen? So point number 1 po, on fire in prayer. No? The early church devoted themselves to prayer sa Acts chapter 2 verse 42. Hindi sila umaasa sa sarili nilang galing o diskarte, kundi palagi silang kumakapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Prayer was not an option, it was their lifestyle. Kapag nananalangin tayo sa church, sa church, no, kabuuan, kumbaga as one church. Doon dumadalaw yung kapangyarihan ng Panginoon, hindi lang ito about asking blessings lang, kundi paglapit for guidance ni Holy Spirit and strength to have boldness to face challenges. No? Kaya sila naging matatag kahit may persecution. 'Di ba? Sa last verse 13, tinagtatawanan sila para daw silang mga lasing. No? Kung gusto nating makakita ng tunay na pagbabago, dapat magsimula ito sa prayer life natin. No? Katulad ng topic ni Pastor Caleb sa amin about political, Galit na galit tayo sa corruption, sabi ni Pastor Caleb. Pero hindi tayo galit sa mga attitude ng mga Kristiyano na parang karnal, 'di ba? So,
paano ba, yes, pagpe-pray natin yung bansa about sa mga nangyayari, but dapat sa atin mismo, tayo mismo, may pagbabago. Galit tayo sa mga korap, pero tayo, hindi tayo, okay lang tayo maging karnal na Kristiyano. Dapat hindi. Kaya ito po ang panahon para bumalik tayo sa pananalangin, araw-araw, to lean on Jesus. Because prayer ignites the fire of transformation. Para tayo nagsisindi ng posporo, no? Tapos bubuhusan mo pa ng gasolina para masunog talaga, umapoy, di ba? That's the power, no? Kaya talagang may power ang prayer, not because of our prayer, but God is working on that prayer. Amen. So there will be fire in prayer. Number 2, on fire in the word and fellowship. No? They studied the apostles' teaching daily and gathered together. No? Sa Acts chapter 2 verse 42 and 46. So araw-araw silang nagbababad sa word of God at palaging magkakasama. Biruin mo, tayo weekly lang tayo online pa. Hindi pa magkakasama. Tapos Sunday service. Babay agad, 'di ba? Pero ang early church, grabe. Parang wala na sila ibang ginawa kundi mag-fellowship, ano? Kaya naman talaga hindi ka ba magugulat kung bakit ganito katindi ang fire nila, no? So hindi ko naman po sinasabi dapat tayo araw-araw din. Pero kung hindi natin kayang araw-araw mag-fellowship, dapat araw-araw natin punuin ng Spirit of God through word, through devotion, through prayer, individually. Bakit? Kasi nag-unite yung spirit natin kahit magkakahiwalay tayo. Amen? So, ang salita ang nagbibigay sa kanila ng direction at ang fellowship ang nagpalakas ng kanilang faith. So, kung babalikan natin yung chapter 1, no? Pag-aakyat ni Jesus sa heaven, dun sa Mount Olive, no? By the way, no? Ang pagbabalik ni Jesus sa second coming, pag binasa ang Acts, doon din siya babalik. Kung saan siya umakyat, doon din siya bababa ulit, no? So, doon po ang inabangan natin na pagbabalik ni Lord na makikita ng buong mundo. No? So, yun. Balik tayo. Ang salita ang nagbigay sa kanila ng direksyon. So, sa chapter 1, yun pala yung gusto ko sabihin na during that time na nag-fellowship sila, after umakyat ni Jesus, no? Si Peter ang nanguna na pumili kay kapalit ni Judas. No, kasi nagpakamatay si Judas eh. So, si Matthias, dalawa yung pinagpipilian nila. Bandang huli si Matthias yung napagkaisa nilang i-add kapalit ni Judas. No, so kapag nagpe-pray, nagkakaisa sa fellowship, word of God, nadadirect talaga tayo ni Lord. No, so nakakuha silang direction from the Lord. At ang fellowship ang nagpapalakas ng faith nila. 'Di ba? Sa fellowship, hindi lang sila kumakain o nagkukwentuhan, no? Which is ginagawa rin natin 'yan, kainan, kwentuhan. But they also encourage one another, shared what they had, at nagmamahalan sila bilang isang katawan kay Kristo. Kaya kahit iba-iba sila ng background, they remained united. So hindi natin kayang lumago mag-isa. 'Di ba? Walang halaman na lumago na mag-isa. Damo, oo. Kung damo ka, hindi ka halaman, tinatapon lang yung damo, tinatanggal lang yan. Di ba? Ibig sabihin, pag totoong halaman, di ba inalagaan, mga bulaklak nga, mama ko nga, hindi nga yan matigil sa kakadilig, kahit na, ibubuhatin pa yan eh. Di ba? Kailangan inalagaan yung halaman eh. Di ba? Same thing, no? Tayo rin. Kailangan natin alagaan. No? Hindi natin kaya alagaan yung sarili natin, kaya kailangan natin mag-fellowship. Tama? Tingnan mo, pag nag-fellowship ka, on fire ka ulit. Tama? Yung lugmok ka, pag wala kang kausap, ikaw lang mag-isa, feeling mo mag-isa ka. Pero pag may nakausap ka na ulit, on fire ka ulit eh. No? Kasi nga nagkakaroon ng hawaan eh, kaya nga yung laging example sa fellowship, yung baga eh, di ba? Hindi yung baga hindi yung baga na to. Yung uling. Yung uling, di ba? Pagka pinagsama-sama mo yung uling, malakas yung apoy. Pero yung isa, kahit gaano kalakas yung apoy, pag hiniwalay mo, namamatay yung apoy.
No? So, ganun katindi, kahalaga ang fellowship. Manghihina at manghihina tayo kahit gaano tayo kalakas. Hindi mo pwede sabihin, ay, nagbabasa ako ng Bible, ay, nag-aano ako ng nagpe-pray naman ako. No. Kasi ang fellowship, iba po ang ginagawa. Palakasan po ito. We need the word as well to feed our spirit, and we need each other to strengthen our faith. Christian life is not a solo, no? Hindi po solong community ito. Christian life is not a solo community. No? Kailangan po natin ng isa't isa to strengthen our faith. No? Kaya nga sabi ng Bible sa Ecclesiastes, no? 2 heads are better than one. Para pagka isa bumagsak, mayroong magtatayo sa kanya. Kaya nga, ginawa ni Lord na nag-create siya kay Adan at Eva. Hindi niya hinayaan na si Adan lang mag-isa. Kinreate niya si Eva for fellowship. No? Hindi lang for recreation, but it is also for fellowship. You know? Hindi pwedeng akala mo, ka na, pastor ka or leader ka, kaya mo nang ikaw lang mag-isa, i-feed mo yung sarili mo. Maganda yun, nafe-feed tayo sa sarili. Pero, darating sa point na kahit gaano ka nagfi-feed, kahit gaano ka nagpe-pray, at wala kang fellowship, manghihina ka. Amen? Yun yung fire. No? Fire na nagagawa ng fellowship. And last, number 3, on fire in evangelism. They boldly shared the gospel and thousands were saved. Acts 2 verse 47. Hindi sila natakot o nahiya. No? Kahit may danger, patuloy nilang ipinangaral si Jesus, kaya araw-araw may nadadagdag na naliligtas. No? Katulad na sinabi natin Marlon sa testimony kanina, no? Hindi siya nahiya. No? Kasi madalas talaga, kaya tayo napipigilan mag-share ng word because of our hiya tsaka takot. No? Lagi nating hingiin sa Panginoon pag may hiya tayo tsaka takot, Lord, bigyan mo ko ng boldness, courage, no? Bakit? Through the Holy Spirit kaya mo siya magagawa. Sila nagawa nila dahil outpoured sila ng Holy Spirit. Tayo pag in-outpoured tayo ng Holy Spirit, kahit tinatamad ka, wala kang ganang lumabas para mag-share ng Word of God. Pag in-outpour ka ng Holy Spirit, lalabas ka talaga. Bakit? Kasi on fire ka eh. Diba? Ang apoy, kahit maliit lang yan, lumalaki yan. Same thing, kung on fire tayo sa Holy Spirit, ikaw, yung apoy mo nasa loob, lalabas yan kahit anong gawin mo. Hindi na epekto yung hiya mo tsaka yung takot mo. Bakit? Kasi umaapoy na yun, nasusunog pati yung hiya, pati yung takot nawawala. No? Kahit may danger, 'di ba? Katulad na lang ni Charlie Kirk. Kahit mamatay siya, no? For to me to live is Christ, to die is gain. Patay kung patay. Basta sa Panginoon, mabuhay para sa Diyos, mamatay para sa Diyos. Pakinabang. 'Di ba? Yung sinabi ni Apostle Paul. Kaya araw-araw may nadadagdag na naliligtas sa kanila. And the mission of the church was never confined with four walls, no? Hindi lang talaga nakulong sa church ang mga early Christians, no? Because they spread out the good news to other people. No? Pagka-outpour pa lang ng Holy Spirit, grabe na yung marami na ligtas. Bakit? Nagsalita na sila sa ibang language eh. Nakarating na yung message nila sa mga tao kahit hindi naman marunong magsalita ng ganun. Diba? Hindi lang para sa loob po, ayun ang simbahan. Kaya tayo nasa iba't ibang lugar, iba't ibang dako, hindi lang tayo sa church nakakulong, no? Para meron tayong masharean. Para may maabot tayo ng salita ng Diyos. No? Meron ako isang napuntahan last 2 months ago, dun sa friend ko na si Cheche. Yung kaibigan niya, na-sharean ko. Tapos may sakit pala. Na thyroid, halo-halo na. 31 years old. And yun, salamat na lang sa Lord at na-sharean ko yung taong yun. Kasi, ayun, nakinuha na siya ni Lord. Kailan ba yun? Nalala mo mama, tumawag si Cheche. Yung nasa hospital, nasa East Avenue, patay na siya. Si Mary. Jesus name. Hindi, ibang Mary yun, Mariko. Hallelujah. Ibang Mary, no? 31 years old, namatay na siya. So, no? Hindi ko man natuloy-tuloy, pero salamat sa Lord. At bakit nagkakaganyan yung internet ko? Okay po ba yung dating ko? Naglalag yung camera ko eh. Yung internet ko problema. Narinig niyo po ba ako? Okay. Bakit kaya naglalag? Wait lang ah.